Senator Marcos, masaya mga Cebuano sa sponsorship speech mo. You acknowledge the contribution of Cebu sa national economy. Matuloy ba talaga before the 2016 elections ang additional 1 district sa probinsya? Siguro naman, palagay ko naman at naayos na lahat. Gaya ng sabi mo na sponsor ko na at wala naman nag-oppose sa lahat ng mga ibang congressman ng Cebu at kung sino man, wala na nag-oppose dahil yung inyong sanggunian sa Cebu Province ay pumasa na ng resolution na makipagtulungan lahat ng congressman para maipasa na nga ang paghati ng 2nd District of Cebu Province at yung southern half ay gagawing 7th District ng Cebu Province. Kaya siguro ako ay nakakatiyak na hindi naman, basta't wala namang humarang at sa ngayon ay wala tayong nakikitang haharang. At maliwanag naman kasi na napakalaki masyado ng 2nd District at napakalayo sa mga iba't ibang opisina ng gobyerno. Kaya palagay ko ay natapos na ma-approve na by second reading. Bago pang eleksyon, palagay ko ma-approve na yan. Senator Marcos, may mga proposals din na gawing 3 districts ang Cebu City, kasali ang maybe Cordova or anong gawin nila, at additional 1 district pa sa probinsya. The 1st district kasi masyadong malawak daw yung 1st district. Gaano ba ka-accommodating ang Senate Local Government Committee sa mga proposals na yan? Ang proseso dahil pang redistricting ay kailangan mag-originate sa House of Representatives. Dahil kaya ang mga congressman nga ang siyang mag-uusap-usap kung ano yung ninanais nila. At kung ano man ang ipasa sa Senado ng mga congressman ng Cebu at ng House of Representatives ay siguro titignan namin, ang tinitignan lang naman namin kung qualified sa population, land area, yun lamang naman, at saka kung contiguous, etc. So, palagay ko, kung yan ang ginugusto ng mga tiga Cebu, ay bakit naman hindi namin haharangin yan at hindi naman namin malalagyan ng problema yung pag-redistrict na yan. So, it is up to the locals to decide because siyempre, nasa kanila ang kung magiging problema o magiging tulong ang gagawing redistricting. Kaya kayong mga local ang aming pinakikinggan. Final item, sir, on the cityhood. Nag-complain yung mga up-and-coming cities na parang sila doon ang na-penalize doon sa 16. Sa kaso ng 16 new cities dahil napakataas na raw ng requirement para sa cityhood. Ano bang latest? Well, sa ngayon, hindi pa nagbabago ang requirement ng cityhood. Gusto nga namin taasan dahil yung 100 million na income na lagi nating tinitignan ay masyadong mababa na at napakarami na nagkaroon ng 100 million. So, baka maging city na lang lahat ng ating municipality, lalo na yung mga bayan na nakapaligid sa Maynila. Dahil in the last 5 years, biglang bumulusok ang lakas ng kanilang income. Kaya baka maubos, halimbawa mga Laguna, mga Cavite, mga Batangas, baka maubos na lahat ng kanilang municipality at maging city na. So, tinitignan pa rin namin kung paano ang talagang tamang classification at ano yung mga income na talagang dapat tinitignan. As a matter of fact, nung last week ay nagkaroon kami ng hearing, napag-usapan nga namin yung income classification, or rather classification, hindi lang ang income, ng mga LGU. At ito'y pinag-aaralan namin na mabuti kung dapat income lang ang tinitignan. Meron din napag-usapan era dependence, napag-usapan yung level of services, parang yung school rooms per student population, hospital beds per capita, policemen per capita, roads, airports, etc. Yung mga ganon. So, marami kaming tinitignan. We will marami yan masyado yun. Pero we will simplify that. At para naman maging mas makabuluhan nga ang ating pag-assess doon sa isang LGU kung pwede na talagang maging city. Anong latest sa SK Reform Bill? SK Reform Bill, na lahat ng Kongreso, lahat ng Senado ay ang attention ay nandito lamang sa BBL. Kaya palagay ko, yung SK Reform Bill actually tapos na sa Senado. Inaantay lang namin yung sa House. May version na kayo? Oo, pasado na. Yung pasado. 18 to 21, sir?
18 to 20, 15 to 24. 15 to 24. Ang ginawa namin, ang original was 30. Pero sabi nila congressman, 25. So sabi namin, sige, tama, para naman na tumutugma, gawin natin 24 yung para sa SK. Thank you. Alright, sige. Salamat, sir.